Let us open our Bible on 2 Thessalonians chapter 3, verse 5. Praise the Lord. The Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Okay. So, there are two things that are being mentioned here that God would like for all of us to proceed into. First, the Lord direct your hearts into the love of God. Second, and into the patient waiting for Christ. So, dinadirect ang ating mga puso doon sa pag-ibig ng Diyos. Love of God. Before loving God, bago natin ibigin ang Diyos, we should go into the love of God. What do you mean of that? Kasi, siguro lahat dito, especially yung mga nasa 18 above, or yung mga married na, you experience about loving someone. Now he is already your wife, she is already your wife, he is already your husband. Siyempre, bago kayo kinasal, nagkaroon kayo ng pag-iibigan sa isa't isa. Now, saan nagsisimula na mapaibig ka sa isa? Of course, bakit mapaibig ka? Because he or she showed to you love. Ganon din sa Diyos. Bakit? We will love God. Bakit natin iibigin ang Diyos? Because nakita natin, nadama natin that He loved us. So gusto ng Diyos, dinadirect ng Diyos ang mga puso natin into the love of God. Ibig sabihin niyan, gusto ng ating Panginoong Diyos, alamin natin how He loved us. Gaano niya tayo inibig. Kaya nga sinabi diyan, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Wala nang makakahigit sa pag-ibig ninuman sa taong ito na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Now the question is, ano ang kanyang nagawa out of His love para sa atin? We have to know. Kailangan alamin natin yan bago tayo ma-in-love sa Diyos. Praise the Lord. Bago tayo ma-in-love sa Diyos, we love Him because He first loved us. Now, enough na ba yan? Marinig natin ang salita ng Diyos, we love Him because He first loved us. Is that the way na ibigin natin siya because He loved us? Hindi na lang tayo pupunta sa inner, into the love of God. Gusto ng Diyos, pasukin natin, alamin natin, kabisaduhin natin the love of God dito sa atin. Praise the Lord. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin is everlasting. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin is endless. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin without end. Hindi katulad dito sa sanglibutan, pag merong kakasalin, sa last part, till death do us part. So, ibig sabihin yan, may katapusan pa rin ang pag-iibigan nila. But sa Diyos, it is an endless love. Because
If you love Him as He loved you, He will bring you into His kingdom wherein you will spend eternity. Doon mo malasap, maramdaman ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos na nadama mo nung nandito ka sa lupa, and much more you will feel it up there. Lalo na. So, walang makakahigit sa pag-ibig ng Diyos na iginawad niya sa buhay natin, so that if ever we love God, it got to be super love. Exceeding love. That's why sinabi diyan, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength, because that is worth loving for. Worth yan, nagawin natin na ibigin natin siya sa ganong uri ng pag-ibig. While dito sa ating kapwa, love thy neighbor as yourself. Pero doon sa Diyos, dahil ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hindi basta-basta. It took for God to come down, to suffer, to die, and even to humble as a human. Hindi basta-basta yan. So hindi basta-basta yung, walang makahigit dyan. No greater love hath any man than this. Kaya, let us go into the love of God. Praise the Lord! Kailangan talaga. Ngayon, the marriage is not yet being done between our God and us. So there is a period of waiting for the marriage of the Lamb. So kaya meron ditong patient waiting for Christ. Ibig sabihin yan, kung ikaw ay engaged sa isang lalaki na umibig sa iyo at ikaw rin ay umibig sa kanya at nagbigay siya ng panahon to wait for him, so anong gagawin mo? Rami kayang mga suitors, ang rami kayang mga mangliligaw in the absence of the one whom you love. So, kung wala kang patience na hintayin mo talaga siya, baka maya-maya mapapasagot ka doon sa mga nagmamadali. Baka mapapasagot ka doon sa mga matatamis ang dila. Baka mapapasagot ka doon sa mga magbibigay sa iyo ng pleasure. Kaya, dyan sa period na yan, as we love God and committed our lives to Him, that He will be our husband, and we are the bride, then while waiting for Him, be patient. Don't give up. Don't surrender. Don't turn down yung pag-ibig mo sa Kanya. Praise the Lord! So, ngayon, nalaman mo na how the love of God in you. Gaano yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. It is an everlasting love. It is an endless love. It is super love ang ginawa niya sa iyo. So ngayon, napaibig ka na ngayon sa Kanya. Now, how do we love Him and what God expect from us na ganun ang gawin natin para magawa natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Praise the Lord! So, ano ang gusto ng Diyos ipaintindi sa atin? If we have known His love dito sa buhay natin, and therefore, we learn and we develop
to love God. So ano ngayon? Paano natin siya ibigin? Basahin natin. John 14:23. Lord, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yan. Sino man ang iibig sa akin, siya'y mag-ingat sa aking mga salita. At ang aking ama ay iibig sa kanya. At kami ay pupunta sa kanya at gagawin namin kami manahan sa kanya. So, ibig sabihin yan, it is a union. Pag umibig ka sa Diyos, if you love God, you will keep His word, or you will keep His commandments. By His word, yung word niya, na nandito yung commandments ng Diyos, then you will be loved by His Father, and they will abide in you. So, ibig sabihin yan, magkakaroon ng tinatawag na union. Marriage is union of one man and woman. Praise the Lord. So, spiritually, ganon din sa ating buhay na Diyos. Ngayon, sa buhay natin, basta na lang ba sabihin natin, Lord, I love you, and I keep your commandments. Tapos naglalasing ka pa. Nagsusugal ka pa. Ibig sabihin yan, you express that you love God and keep His commandments, and yet you don't know what are His commandments. Hindi mo alam ano yung mga commandments ng Diyos. So, ang totoo talagang nagsasalita na umiibig sa Diyos, meron kang alam mo yung commandments ng Diyos at ginagawa mo. Kaya, kiklaro yan ni Lord Jesus Christ. Jesus Christ made it very clear. Basahin natin. John 14:21. Praise the Lord. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Yan. So, bago ka magsabi, I love you, Lord, and I keep your commandments, see to it that you have His commandments. See to it that you have known His commandments. See to it you have His words in you. Ito yung Bible. Ito yung Word of God na nasa iyo. You read it, you listen to it, and you keep it. Blessed are those who hears, who read, and keep the book of the prophecy, the Word of God. Kaya, ganun po ang totoong pag-ibig na ating gagawad sa ating buhay na Diyos. Para bang napaibig ka sa isang babae. Tatanungin mo siya, if I go to downtown, what do you want me to bring when I will come back to you? Sabihin ng babae, I want chocolate. I want chocolate. I want Krispy Kreme. Or I want Jayco. Or I want Dunkin' Donut. Or I want roses. So, kung ano yung commandments niya, ano yung expression ng kanyang heart to be loved by you, na ibigin kanya. He is asking something to be given to her. Gawin mo talaga yan. Pagbigay mo yan sa kanya, sabihin ng babae, this man really loved me because the things that I want from him, he is giving it to me. Ganon din ang Diyos. What God is asking to us na ibibigay natin sa Kanya,
I-keep natin ang kanyang mga commandments. As we do that, anong sinabi dyan? He that hath my commandments, he it is. O, he hath my commandments and keep them, he it is that loveth me. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, why did you know what are those commandments that He is asking you to be kept? Because you communicate. Ako, paano ko malaman yung babae na gusto niya yung bagay na yun? I communicate. I talk to her. Ganun din, sa kakapray natin sa ating Panginoong Diyos. Yung Word of God niya, ito yung magsasalita in response sa ating mga prayers dyan sa Kanya. And that is how we will know each other. Malaman natin ang Diyos, anong gusto niya na ipagawa sa atin. Malaman natin mula sa Kanya, sa Word of God, gawin natin. Meron ka ng commandments dahil you communicate with Him, you listen to Him. Then you keep those words na binigay niya sa iyo, ikaw yung umibig sa Kanya. Totoo yan. At lalong i-reveal ng Diyos yung Kanyang sarili sa iyo. Lalo mong makita yung greatness, yung love niya sa iyo. Ano pa? The deepness, the wide or the width, the height, the length of His love to you, i-reveal niyan sa iyo. Sigurado yan. Lalo kang ma-inlove sa ating Panginoong Diyos. Kung noon, nai-inlove tayo sa sanglibutan, natabunan na yan sa pagkilala natin sa Kanya. Kaya, we need to go into the love of God. Praise the Lord! Hindi kayo basta-basta lang na iibig ka sa Diyos, hindi mo nga alam anong utos niya, hindi mo nga alam anong gusto niya, hindi mo nga alam ang Kanyang mga inuutos sa iyo. How could you keep His words as proof that you love God? Hindi mo nga alam anong ikikip mo sa Kanya. Kaya ganun po sa buhay natin. Praise the Lord! Yung iliig natin, lagyan natin ito ng kawayan ba? Para hindi na maglingon-lingon sa mga bagay na nakakaakit sa sanglibutang ito. Huwag na tayong mainggit sa mga pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya yun yung naprihan ko na bakla una doon sa Manila, si Marlon. Paano? Lumingon siya doon sa weakness niya. Nakakita lang ng gwapo, kasing gwapo ni... Ano ba yung mga gwapo daw dito sa sanglibutang ito? Actually, lahat gwapo. Basta nasa Panginoon. Praise the Lord! Oo. Siyempre, gwapo yan. Ikaw, gwapo rin. Hindi naman pwede kayo magtagpo. Pareho gwapo. Ngayon, napasukan siya ngayon ng bakukang ng masamang espiritu. Nagkaroon naman siya ng feeling. Kaya, ang maganda niyan, bulagin mo na ang mata sa mga gwapo na yan. Praise the Lord! At isa na lang ang makikita mo, yung commandments ng ating Panginoong Diyos para hindi ka magkakasala. Hindi masama umibig, basta umibig ka ng wasto. Praise the Lord! Tulad ni Brad Rico, lalaki, siyempre ang ibigin niya, babae. Katulad ni Brad John Mark, siyempre ang ibigin niya, babae. Lalaki man siya. So ganon, hindi masama. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos. Maminyo. Pero, it must be. Punta na naman tayo sa commandments ng Diyos. Praise the Lord. Marriage is a union of man and woman. Marriage is a union of man and woman. Hindi plural ha. Singular lang yan pareho. Praise the Lord. Yun. Kaya, ganun po sa buhay natin.
kailangan talaga tayo maging strong. Nung na-assign nga ako dyan sa Dumaguete, merong tingin ng tingin sa ilong ko. Nagustuhan na nila yung forma ng ilong ko. Pero babae yun, ha? Yung pala naglihi, nalihian niya yung ilong ko. Sayang, hindi ko alam kung anong pangalan noon, kung ano na yun, kung yung anak niya, totoo ba talagang naliwat ang akong ilong. Pero wala namang string attached yun eh. Praise the Lord. Wala namang string attached yun. Basta pinaglihian lang niya lang yung ilong ko. Ay, walang problema yan. Basta wag lang yung lalaki ang makagusto sa ilong mo kung lalaki ka. Praise the Lord. So, ganun po. So, let us keep the commandments of God as we develop knowing the love of God to us. Then, your love will be more stronger and stronger to God. How? Keeping His commandments. Praise the Lord. Ngayon, sa pag-keep ng Kanyang commandments, ano bang gamitin natin sa love? Heart. Praise the Lord. Kaya nakita mo yung sanglibutan na ano ba yung buwan ng Pitsa 14 yan, pero nalimutan ko yung buwan. Na maraming heart na magdating dyan sa mga store, tapos merong pana na natusok yung dalawang puso na isa na lang sila. Ano yan, Rick? Valentino. Memorize ni Rico. Anong buwan yun, Rick? February. Okay, February 14. Tayo, kapag iibig tayo sa Diyos, heart. Praise the Lord. Kasi dyan yung pitik ng ating puso. Pag pitik ng ating puso, pitik din ng ating isip. Pag pitik ng ating isip, pitik din ng ating katawan. So pag umibig tayo sa ating Panginoong Diyos, pipitik yung puso natin, how do we love God in order to make Him happy? Let us keep His commandments. Praise the Lord. So, kailangan ang puso natin, i-incline natin. Basa. 1 Kings 8:58. Praise the Lord. That He may incline our hearts unto Him, to walk in all His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His judgments, which He commanded our fathers. Yan. That He may incline our hearts unto Him, to walk in all His ways, and to keep His commandments, His statutes, His judgments, which He commanded our fathers. Saan natin ilagay ang ating puso? Sa Kanya. Praise the Lord! Kunyari, may lalaki na nakilala mo bago pa lang, tapos nagpapakita na mangliligaw sa iyo. Anong unang tanungin sa babae sa lalaki? Ano ka? Seryoso ka sa akin? Wala ka na kayang laman ang puso mo na ibang babae? Di ba yan ang dapat tanungin mo? Baka maya-maya nagpapakita ka sa akin ng motibo na iniibig mo ako, pero ikapito na pala ako sa puso mo, yung 6 nandiyan pa sa puso mo. Nilaro-laruan mo lang kaming mga babae. Kung seryoso ka, linisin mo yung puso mo. Alisin mo lahat ang mga former things dyan sa buhay mo. At siguraduhin mo, ako lang nag-iisang bituin sa puso mo. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. The same thing with us. Praise the Lord. Ganun, kaya mga babae, pag may mga lalaki magligaw-ligaw sa inyo, yun ang tanongin nyo. Ano? Sinisingit mo ako sa 10 babae sa puso mo? No? Kung totoo ka, tanggalin mo lahat yung nasa laman ng puso mo, dapat isa lang ang iibigin mo, ako lang. Kung hindi mo yan magawa, busted ka sa akin. Ayaw kong makipag-halo-halo. Lalo't na ang Diyos. God is a jealous God. Praise the Lord. God is a jealous God. Ang babae, pag nakita niya yung lalaki na na-prove niya na kahit saan siya pumunta,
ilang taon ang lumipas, ikaw pa rin ang sa puso niya, anong mafe-feel ng babae? Lord, baka ito na yung ibibigay mo sa akin. O di ba? So ibig sabihin yan, hindi ka pa nag-propose, meron na siyang tinatawag na big yes. Praise the Lord! Ganon din sa ating Panginoong Diyos. Kung iibig man tayo sa ating Panginoong Diyos, wala na kayang kaagaw ang Diyos sa puso natin? Baka yung former na taning na siya yung ating iniibig noon. Out of our innocency. Nandyan pa rin sa puso natin, hindi natin nilinis. Kaya, in loving God, you must cleanse first your heart. Praise the Lord! Kaya kayo mga babae, gamitin natin yung Word of God. I-apply nyo yan sa buhay nyo. Kung may mga lalaki magliligaw-ligaw sa inyo, tanongin nyo, oy, are you sure? Wala nang mga nakahalo sa puso mo na iniibig mo, ako lang ba talaga? O, di ba? Praise the Lord. O ganon din sa Panginoong Diyos. Kailangan natin linisin muna ang puso natin na wala nang kaagaw ang Diyos, siya lang. Basa. Deuteronomy 30 verse 6. Praise the Lord. And the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. Yan! Linisin, circumcision, that is cleansing, not of the outer flesh or skin, but the heart. Linisin nyo ang inyong puso to love. Before loving God, linisin mo muna yung puso. Take away all the former things which you loved before, na iniibig mo noon, na hindi naman sa Diyos, doon sa kaaway niya. O i-clear mo. Kasi ito kasing ating relationship with God. This is everlasting relationship. Praise the Lord. Kailangan hindi tayo mabasted ng Diyos pagdating ng panahon. Yes, God showed His love to us. And now, how do you love Him? First, circumcise your heart. You cleanse your heart. Make it clean before loving God. Praise the Lord. Kaya dito sa Bible, yung circumcision hindi sa flesh, kundi dito sa inner. Basahin natin. Romans 2:28 and 29. Praise the Lord. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. Yan! He is not a Jew, which is one outwardly. Hindi siya Hudiyo yung panglabas lang. Neither is that circumcision, kahit yung circumcision, panglabas lang din, which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly. And circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise not of men, but of God. O, di malinis yung puso. Wala nang kaagaw. Praise the Lord. O, wala nang kaagaw. Tapos isa na lang ang ilagay mo dyan. I-incline mo yung heart mo. Linisin mo muna. Mag-repent ka, Lord, forgive me. Cleanse my heart and remove all the former things in my heart, because I want to be a new creature. I want old things will pass away, and I want only you, the new thing, will be in my heart. Yan ang totoong loving God, yung pag-ibig natin sa Diyos. It is similar dito sa ating buhay sa laman. Praise the Lord! Now, gusto mong mapasaya yung misis mo o yung sinisinta mo. Let
them hear, or let her hear your life. Kung paano mo tinatayuan, saan ka man pumupunta, saan ka man nakakarating, you have proven na ikaw lang talaga ang mahal niya kahit malayo kayo sa isa't isa. Ganon din sa Diyos. Malayo yung Diyos, pero napoprove natin na siya lang talaga ang iniibig natin because we do keep His commandments. Hindi tayo natitempt sa karibal ng Diyos na si Satanas. Lagi natin siyang nire-resist, tini-turn down. At doon naka-incline ang ating puso to keep His statutes and His commandments. Praise the Lord! Ganon. Maglinis muna. Ngayon, itong pag-wait natin sa Panginoon, wait patiently for Christ. Ito na yung how do we maintain, how do we keep ourselves clean, how do we keep ourselves away from the devil until He will redeem us. Yun ang tinitingnan ng Diyos, yung endurance. Kung kaya mo bang makahintay hanggang kayo'y kakasalin. Praise the Lord! Ganon. There will be a marriage of the Lamb. Kumbaga. Basahin natin. Psalms 40 verse 1. Praise the Lord. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Yes. If you wait for the Lord, wait patiently. And He will accept your prayers to be with Him in His kingdom forever and ever. You know, there are so many examples in the Bible whom God took to His kingdom where He is. Yung dalawa na si Enoch who walked with God, tsaka si Elijah who stood with the Lord in the midst of difficulties in life, death threats. Grabe yung death threats na naranasan niya. Kaya naawa ang Diyos sa kanya, binigyan siya ng award. Hindi na siya dinaanan ng kamatayan. And the rest of his children, they might pass death, but they are waiting for the glory, eternal glory in the day of redemption. Sila rin. Kumbaga pa kay Paul, I fought a good fight of faith, and there is a crown laid for me, and not only unto me, but to everyone who loved His appearing, yung umiibig sa kanyang pagbabalik. No? Pag-ibig ang na-mention lagi. Praise the Lord! Saan niya pinapromise yung everlasting life to them that love Him? Doon sa umibig sa Kanya. Kaya, wait. Itong paghintay natin sa Panginoon, let us be brave. Let us be very courageous. Kasi minsan si Taning, para yung lalaki ba na magdala ng 45, alam na niya na meron na siyang iniibig, hindi pa lang dumating, parating pa lang, may plano na sila sa buhay nila na magpapakasal. Tapos mayroong masamang lalaki na magdala ng baril. Wait, halika. Tutukan ka ng baril. Mag-promise ka. Iwalayan mo na yun. Ako na ang iyong iibigin. Kaya tayo, pag maghintay tayo kay Jesus Christ, si Taning, meron siyang death threat sa atin, meron siyang mga pamamaraan na i-terrorize niya tayo para doon tayo magluhod sa Kanya at i-give up na natin yung pag-ibig sa Diyos. Huwag. Kaya habang naghihintay tayo sa Diyos, isa dyan yung patience. Ikalawa, basa. Psalms 27:13 and 14. Praise the Lord. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ayan.
Huwag mong kalimutan what goodness God prepared for you in His kingdom, what God prepared for you here on earth. So, huwag mo siyang hiwalayan. There is good in it, temporal and eternal. Then, pag merong mga threat si taning dyan, discouragement, whatever, deception, lahat-lahat na gagawin niyang pagsikap para mapasagot tayo sa Kanya, iiwan tayo sa pag-ibig natin sa Diyos, then be courageous. Praise the Lord! Magpakatapang ka. Be of good courage. He shall strengthen thine heart. Wait, maghintay ka, I say on the Lord. Do not leave your love to God. Huwag mong iwanan ang pag-ibig mo sa Diyos. Kung meron ka mang iwanan na pag-ibig sa tinatawag na forbidden love, mayroong forbidden love bawal na pag-ibig. Yun ang dapat nating iwasan. Itakwil. Praise the Lord! So, ganon. Kaya, habang naghihintay tayo, minsan si Taning, alam mo yung panaginip ni Sister Remy Dumo, yung buhay pa yan, na-assign pa ako sa Manila. Tinutukso talaga siya ni Taning. Kung weakness mo mga alahas, bibigyan ka ng maraming gold na alahas. Sabi ni Satanas, ito, bigay ko sa iyo. Bracelet, earrings, ano yun? Kwintas. Ang lalaki pa naman na gold. Basta sagutin mo lang ako. Sabi naman ni Sister Remy, ayaw ko. Sa'yo na yan. Kay Jesus ako, hindi ako sa'yo, kay Satanas. Nag-isip na naman si Taning. Ito, magandang kotse, sa'yo na, basta sagutin mo lang ako. Basta lahat na ma-offer niya para lang mapasagot ka. Pero kung totoo yung pag-ibig mo kay Jesus, nothing that will change you. Praise the Lord. Walang makakabago sa iyo. Kaya huwag kang mainggit sa mga ungodly na nagpa-prosper, na niluloko lang ni Satanas. Huwag kang magpaloko. Last verse, basahin natin. Psalms 37 verse 7. Praise the Lord. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Yan. Kanina, nag-service. Alam mo bakit kami na late sa service natin ngayong gabi? We came late dito sa pag-uwi sa simbahan. Kasi 4:00 nandoon pa kami sa sementeryo. Nagre-render pa kami ng burial service. Hindi ko naman pwedeng isang bersikulo lang i-preach ko doon. Ang daming nakikinig So, at least 5 to 6 verses na masatisfy ang mga kaluluwa ng mga tao. Ang daming naririnig. Tapos, pagtapos kong preaching, may nagtanong sa akin, Pastor, saan yung church niyo? Tingnan mo, naiinganyo siyang magpunta dito. Praise the Lord. Na-touch siya sa Word of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. May kaluluwa yan May pakinig yan. May matayan. Nung narinig niya yung Word of God, na-enlighten siya ngayon. Nagkaroon siya ngayon ng soul searching. Bahala na yung Word of God mag-enlighten sa kanya. If she loved God, then, forsake niya ang former na kanyang iniibig na niloko lang siya. Siyempre, magbago siya. Para yung mga tomboy natin na mga na-save,
Pastora MJ, Pastora Serla. Nung ang Word of God narinig nila, sila na ngayon ang kusa. Kaya you cannot judge anybody. Praise the Lord. Kaya importante, everyone should go into the love of God before you can love God. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na binibigyan niya tayo lagi ng kanyang palaala. And to God be the glory. I-pray natin yung pamilya ni Sister Angheling nung nilibing namin. It was my first time to have a burial service whose dead body is being cremated. Ngayon pa lang ako nakaservice ng na-cremate. Parang normal din na katawan. Kaso naka-jar lang siya. Tapos pinatong doon sa libing ng kanyang husband. Ganon. Sabi ko, praise the Lord. Huwag kayong mag-alala. In the day of resurrection, kahit ashes na siya, hindi itong katawang panglupa ang i-resurrect ng Diyos. It is the Spirit. Praise the Lord. It doesn't matter. Tulad yan, mahulog ka sa seaman ka, Christian ka, obedient ka, pinag-initan ka ng mga kaaway, tinulak ka ngayon doon sa dagat. Hindi ka na nakita, patay ka na, kinain ka na ng pating. Tapos yung pating, tumai. Yung tae niya, kinain ng janitor dyan sa dagat. Yung janitor naman tumai, naging lukot. Tapos kinuha ng mga mangdadagat, dinisplay dyan sa bangkiruhan, o kaya dyan sa ulas, sa matina, o kaya dyan sa deka, may mga lukot-lukot dyan. O, mga ano man yan, waste man yan sa mga janitor. O, pero ano yan? Tawag yan? Organics. Hindi yan masama. Praise the Lord. Hindi mo alam, nakasama na yung patay na tao na kinain ng pating. Paano yan sa resurrection? It doesn't matter. Hindi physical ang i-resurrect ni Jesus. Kasi alam ko, nag-isip sila, kawawa naman si mama, na-cremate. Paano kaya sa resurrection? Ano kayang hitsura nito? Saan na kayang ulo nito? Saan na kaya yung kanyang paa? Huwag na kayong mag-isip. Praise the Lord. You are being planted in corruptible. You will be raised in incorruptible. You are being planted without glory in ugliness. You will be raised in the beauty of the glory which never fade away. Ganon. Kaya pasalamat tayo. Then sila po plano. I-pray natin. They are planning to come on Sunday to worship the Lord Jesus Christ. Yan ang bunga ng salita ng Diyos na narinig nila. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.